Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Hunyo 16 sa tuig 2026. Sa nga sining regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako una ang mulingkod hangtod alas 9 sa buntag si Gia Navarro. Mag-uban-uban tasod sa saka oras alang sa paghatod sa mga naguna mga balita dinhi sa tua, sa national ug sa ubang bahin sa kalibutan. Maghisgot-hisgot usab kita sa mga mahinungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan dinhi sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Og sa walay paglangan ato ng sutaon unsa naka ang sitwasyon karon sa panahon sa Metro Cebu ug sa mga kasikpit nga bahin sa Kabisayan. Naka-standby na karon sa pikasinya ang ato ang weather specialist gikan sa Pagasa Visayas nga si Sir Mark Gales. Mayong buntag Sir Mark. May buntag, Sir Gian. Gusto masok hindi kami na matong latest weather update para karong adlaw. Sa pagkakaroon, wala gyapon tayo ginamonitor nga LPA ingon man bagyo diri sa sulod o duol sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Kining mga easterlies o hangin gikan sa silangan mo ay nag-apekto maghihapon karon sa mga silangang bahin sa Visayas ug sa Mindanao. And para karong adlaw, ang dakong bahin sa Kabisayaan, para matama kasi natin ani panasang pangaluron nga na sa madagong nga na ay mga hapon sa panamlabay o mga patak-patak sa pagbuwan. Pagpanugdog kilat, gumikan ining easterlies man aning mga localized thunderstorms. Para sa kayumtang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, patayo mapunta mga kasi natin sa hinay nga na sa kasarangan na paghuros ng hangin diin ato ang katagatan, magkabiling magmalinaw na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu atong katagatan adunay kaob karong alas 10:55 sa buntag, hunas unyang alas 6:54 sa gabi. Temperatura anaa magasukod gikan 26 kadto na sa 32 degrees sentigrado. Haring adlaw mosalog unyang alas 6 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8 na sa kabuntagon ug mao na ato ang latest weather update ikan diri sa Batan sa Digo sa Pagkasamatan. Si Mark Gales mga ayon buntag. Sir, Salamat. Sir Mark, magpabilin pa ba nga maayo ang atong kahimtang sa panahon, especially here in Metro Cebu, up until sa midweek, sir? Ato nakita sir, ang ato ang prevailing na weather conditions sa mga sunod na mga adlaw is inaani sir no, na ay taas nga oras na walay ulan pero posible yan po yung mga localized na mga pag-ulan sir, gumikan ani mga thunderstorm or easterlies. Sir. Alright, dagan kayong salamat, Sir Mark Gales, og good Yes, morning ma'am. kaninang tanan diha sa Pagasa Visayas. Inyo na dungog ang ato nga latest weather forecast gikan sa Pagasa Visayas. Maniging na to nga magdata pirmi og payong muuwan man umuinit aron kita magpabilin nga protektado. O karon nato nung sutaon unsa nay mga latest kabalita nga atong nahipos gikan sa mga mantalaan sa lokal ug national. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Daily, new ramp system to fix garbage crisis. Sa Sunstar Super Balita, naalaan nga nangawat gipusil sa ulo. Sa The Freeman, Tomas said stop Monterrazas until water catchments are done.
Sa The Freeman Banat News, driver na katagpilaw, tulo ka minibuses gisungag sa tour van. Sa The Philippine Daily Inquirer, Marcos calls Congress to hold special session. Sa The Philippine Star, US and Iran reach peace deal. Sa The Manila Bulletin, PBBM calls for Congress special session on June 17. Og sa Tempo, office horror, teen killed inside government building. Magkato mga front pages gikan sa mga mantalaan sa lokal o national. Sa ato pagbalik atong sutawon ang mga balita nga nahipos sa CCTN News Department. Sa ato pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balita sa Hello Cebu, may buntag Pinoy o karon ato ng sutaon ang mga dagkong balita nga nahipos sa CCTN News Department. Naguna sa mga balita karong buntaga, kasabutan tali sa syudad sa Mandawi og operator sa landfill sa lungsod sa Konsolasyon nahan ay na. Diin ang syudad makabalik na sa paglabay sa ilang mga basura kung mabayra na ang uban pa nga mga unpaid bills. Ang kasayuran niya ni Mary Rose Sagarino. Giaprobahan sa Committee on Laws and Ordinances sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang paghatag og otoridad kang Mayor Thadeo Junquiuano nga mopirma sa compromise agreement tali sa Asian Energy Systems Corporation pagbayad sa syudad sa wala mabayri nga solid waste disposal bill nga mokabat og 9.3 million pesos ngadto sa operator sa landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Ang kaso anaa karon sa Regional Trial Court sa Parañaque City og pinaagi sa compromise agreement. Ang duha ka partido mooyon sa amicable settlement aron malikayan ang dugang nga litigasyon.
investigasyon. Sa nasabutan, walay bayaran ang mandawi nga interest o penalty. Wala mabayri kaniadto sa syudad ang bill tungod sa giingong wala makomply nga rekisito sa operator. Kung mahuman na ang proseso, makabalik na ang syudad og labay sa basura sa konsolasyon. So sa sa compromise agreement is that once mapirmahan na siya, balik na tapod ta og kanang dispose dito. So i-allow na pud ta, so makatabang jud ni nato sa ato problema sa disposal karon sa solid waste. Moagi pa kini sa regulation sa Commission on Audit og approval sa korte. No, para ma-allocate ta og kanang pondo para ibayad niya na kay wa man na ma-appeal sa so far sa annual budget nato sa city, so supplemental budget na siya as long as na approve ng compromise agreement sa korte. Apro sa temporaryong pagsira sa Binaliw landfill ni atong Enero, ang mandawi may hire og pribadong hauling services aron paglabay sa ilang mga basura nga giingong mas mahal kung itandi sa direkta sa landfill. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magpatawag og special session sa Kongreso nga himuon og mga adlaw Hunyo 17. Kini aron na matagan og pagtagad ang uban pa mga nangatanggong nga balaod nun. Ang kasayuran niya ni Randy Gurion. Nagpatawag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og special session sa Kongreso karong Hunyo 17, taliwa sa nasinating sine-day adjournment. Ubos sa Proclamation number 1318, gitahasa ni Marcos Jr. ang mga magbabalaod nga ipasar ang pipila ka mga legislative measures sa labing daling panahon. Apil niini ang Anti-Political Dynasty Law, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act ug uban pang mga balaod nun nga makatabang sa katawhang Pilipinhon. Sa gilawatang pamahayag sa presidente, kinahanglanon ang tabang niing panahuna ilabi na sa mga naapektuhan sa linog sa Mindanao. Maong hatagan og pagtagad ang panginahanglanon sa ubang pamilya gikan sa padayong edukasyon hangtod na sa maayong serbisyong medikal. Dugang pa ni Marcos Jr. nga padayon ang serbisyo sa mga magbabalaod sa Kongreso bisan pa man ug wala nagsesyon. Gihimo sa presidente ang maong lakang taliwa sa padayong indigay sa duha ka mga liderato sa Senado. Daan ang gitahasan ni Marcos Jr. ang mga senador nga kinahanglang sulbaron ang mga internal issues una mihatag og kamanduan alang sa special session. Randy Gurion, CCTN News. Cash relief assistance alang sa 32,000 ka mga TNVS drivers o motorcycle riders gisugda na sa pagapod sa DSWD-7 uban ang pribado nga sektor. Anyang dugang kasayuran. Gisugda na sa Department of Social Welfare and Development 7 ang pag-apod sa cash relief assistance alang sa 32,149 ka mga driver gikan sa kumpanyang Grab. Gikan Lunes hangtod karong Huwebes, naka-standby ang mga kawani sa DSWD-7 sulod sa mall sa South Road Properties, syudad sa Sugbo, aron pag-apod sa maong hinabang isip tabang human sa nasinating krisis sa lana. Makadawat ang kada beneficiary og tag 5,000 pesos nga hinabang ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AICS. Karon gihimong sayon ang upat ka adlaw nga payout tungod sa tabang gikan sa pribadong sektor. Matod ni Regional Director Shalane Marie Lucero sa DSWD-7 nga madawat sa kada beneficiary among tabang sulod lang sa 3 minutos. The actual experience that I had, the actual visit that I had, triggered the continuous improvement. And we have seen that lahat ng mga drivers na muadto mag-claim, para nakasmile kasi ang bilis na daw. Nagagikan sa kumpanyang Grab ang listahan sa mga eligible nga makadawat sa mong tabang ubos sa AICS, samtang gi-verify o gi-validate sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7 ang maong listahan aron masiguro nga nagpadayon sa pagpamasahero sa dalan ang mga benepisyaryo. After validating the submitted list, yun nag-forward natin sa central office, which our central office forward the same to the central office ng DSWD. Nakaschedule karong adlaw ang kapin 6,000 ka mga TNVS drivers o motorcycle taxi riders alang sa pag-claim sa mong hinabang. Human sa paspas nga payout, gamiton sa mga driver ang nadawat nilang tabang sa mga panginahanglanon sa balay. Aside sa among patubil, para pod pang grocery sa amoang pamilya nga nabilin,
ug sa among anak nga suportahan sa pag-eskwela. As a move it rider, dako jud kayo kalihian sa una sa mubo pang gasolina o sa karon nga nisaka na ang gasolina kay niibanan na ang mga kita. May pasalig ang DSWD-7 nga mahuman sulod sa gitakdang schedule ang maong payout ngadto sa mga driver. Samtang atimanon nila ang ubang mga wala pa nakadawat sa maong tabang. Pinaagi sa giandam nilang laing schedule alang niini. Therefore, we all know that the drivers are the ones who are badly and mostly affected. Precisely, mauni ang tubag sa DSWD. Ian Navarro, CCTN News. Karon sa atong police report, 72 anyos nga lolo gitigba siyang silingan nga gingong nagumon sa paggamit og marijuana. Naitabo kini dito sa barangay Manlapay, bukinambayan kana sa lungsod sa Dalaget natong adlawng Sabado. Adunay dugang detalye si Arnold Bustamante. Ang ulang 72 anyos nga lulo human ni tigbasa siyang silingan nga naggumon sa paghitid og marijuana alas 2:30 nito ga Sabado sa hapon sa sitio Kayapok-Yapukan, barangay Manlapay, Bukarang dapit sa lungsod sa Dalagueta. Ang biktima gila nga si Felipe de la Torre Salariano Senior, 72 anyos, nga nagpuyo sa Bugarapita. Ang gitumbok nga responsable nga nadagpan usab dayon sa gilusad nga manhunt operation sa kapulisan mao si Enrico Lagarde Serino, 55 anyos, sa investigasyon sa Dalaguet Municipal Police Station nga samtang naglingkod sa pultahan ang biktima. Kalit lang nga naabot ang suspitsado ug walay daghang istorya, mikuha ni siya nga sundang o gitigbas ang biktima. Nakaangkon og tinigbasan sa liog ang biktima o gidala dayon ni sa iyang anak sa Mantalungon Rural Health Unit sa barangay Mantalungon aron matambalan apan gibalhin ni sa Quintanar District Hospital tungod sa kadako sa samad nga naangkon ini. Dali usab nga responde ang mga pulis sa Dalaget ug ilang manampuson nga nadakpan ang suspitsado lakip na ang gigamit ini nga sundang sa pagtigbas nga dunay 16 pulgada sa kitason. Mato ni Police Major Vincent Sobrado, ang hepe sa Dalaget Municipal Police Station, nga base sa pamahayag sa mga silingan nga ang suspitsado na may problema sa pag-isip, gingong tigamitan ni og marijuana nga may usa sa hinungdan nga wala nakidi sa hustong pag-isip. Kanhina nga nadagpan ang suspitsado sa kasong kalapasan sa batas pambansa bilang 6 tungod sa paghupot ni kutsilyo. Apan sa diyang gipahiling kini sa mga doktor, gidiagnos ni nga dunay mental depression. Dugang ni Sobrado nga sa dihang gipangutana siya nga investigador nga nung gitigbas niya ang iyang silingan, mitubag lang matud pa kini ug wala siya masayod sa hitabo. Bisan sa sitwasyon sa pangisip sa suspitsado, pasakaan gyud kasong frustrated murder. Arnold Bustamante, CCTN News. Kung nasa katapusan gitalya sa atong balita karong buntaga, tulog ka panimay ang naugdaw sa sunog sa barangay Alang-Alang, syudad sa Mandawi neto kanang Domingo sa gabi. Samtang gingusgan sa Mandawi City Fire Office ang programa Kabahin sa Fire Safety. Ang kasayuran niya ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 6 ka pamilya ang naapektuhan sa sunog sa City Umabolo, barangay Alang-Alang, syudad sa Mandawi kagabi. Gireport ang alarma alas 7 sa gabi ug napaong human kapin usa ka oras. Tulo ka panimay ang naugdaw sa sunog, din moabot sa 1.2 million pesos ang gibiling danyos. Nagpadayon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Mandawi sa hinungdan. Apan usa sa gitanaw ang electrical wiring nga sagad hinungdan sa sunog sa kabalayan sa syudad. Sa natalang kapin 20 ka sunog gikan Enero, katunga ni ini residential fire ug hinungdan ang overload electrical wiring. Subay ni ini, gipahimangnuan pagbalik ang mga residente sa kanunay pagsusi ug pagbantay sa ilang mga wiring. Labi na gyud ang pag-check from time to time sa atong mga electricity or electrical wiring sa atong balay, atong mga appliances. Labi na gyud nga pirmi nga in and out ka sa balay, labi na padung trabaho. Dapat gyud i-check na to nga walay naka-plug pa diha. Gihingusgan sa BFP Mandawi City Fire Office ang mga programa Kabahin Fire Safety, pagtudlo sa mga panimay sa angay nga buhaton malikayan ang sunog. Labi na gyud ang pag-check from time to time sa atong mga electricity or electrical wiring sa atong balay, atong mga appliances. Labi na gyud nga pirmi nga in and out ka sa balay, labi na padung trabaho. Dapat gyud i-check na to nga walay naka-plug pa diha. Nagpadayon ang pagpatuman sa uplan ligtas na pamayanan, fire hose mapping ug uban pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga katong mga balitang nahipos gikan sa CCTN News Department. Inyo ka na nga nakita sa Saire 47 matag alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. O sa di pa ta mo break kadali no. Nara ko'y additional katong bahin sa katong cash relief
assistance regarding sa kaning sa ato kung gi-mention sa akong report nga ang doon ang DSWD7 mo entertain sila alang sa mga wala pa nakadawat. Doon ay dugang pang explanation kung ugaling ang usa ka recipient nga gi-schedule unta nga makadawat sa cash relief assistance o na timingan man nga na ospital siya na ng panahon na ang gibutyag ni DSWD7 Director Charlene Marie Lucero nga pwedeng ipadala direkta na dito na mismo sa ospital ang maong hinabang sa maong cash relief assistance given sa maong circumstances, especially kung na verify gid nga man gito na ospital na gyud na ng mga panahon na apan kung adunay uban pang diligi ka lugar sa pagkuha sa maong hinabang, although padayon pa man from 6 AM to 6 PM man sabni ang ang payout schedule ang gibutyag sa DSWD7. Pwede ka na nga ang nai-separate nga distribution schedule on the other day. Pwedeng Friday or pwedeng sa uban pang schedule kung nahanay na. Mga gitambagan sa DSWD7 ng publiko or ang mga uban pang mga Grab and movie riders nga standby lang yun sa social media channel sa DSWD7 alang sa dugang pa nga mga anunsyo. Kana ilang gisiguro aron dili maguba ang schedule alang sa mga sa napadayon nga cash relief distribution. Today and Wednesday ang makadawat sa maong nga hinabang mao ang mga movie riders, and then sa Huwebes ang mga delivery riders ang nakaschedule. Alright, atong oras Philippine Standard Time alas 8:26 sa buntag, break sa ta kadali tud kay sa ato pagbalik nindot ra ba ang ato ang topic nga makatabang gyud sa ato ang panglawas, especially sa ato ang mga kidneys. Ato ka na nga pagaisgutan sa ato pagbalik sa Hello Cebu May Buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, siringin for Maluin o Candu Tabar, ako si Gian Navarro. And sa asa ko nang gikaingon sa wala pa ta nag-break, nindot kayo ang ato ang hiskutanan karong buntaga. Gumikan kay may kalabutan kini sa ato ang mga kidneys. Karong buwan na di ay, ang buwan sa Hunyo is we're celebrating National Kidney Month sa tema nga tunay na bughaw ang buhay kung ang bato ay masiglang tunay. Nindot kayo ang ato ang hiskutanan, unsa ba ato ang mga bantayan, nganong angayan natong likayan ang mga sakit nga may kalabutan ang kidneys, and unsaon nato paglikay kay managini nakapait nga ang end game kuno galing magsakit ba nato ang kilid, ang dialysis. To help us dissect and to understand on taking care of our kidneys, makauban na nato live din sa studio ang atong mga kaubanan gikan sa Philippine Society of Nephrology Central and Eastern Visayas Chapter. Makauban na nato live sa studio silang Dr. Nikki Valles o si Dr. Irish Manggilimutan. Good morning kaninyong duha, Doc Nikki and Doc Irish. Good morning, sir. Good morning. Morning. Good morning to the viewers. Alright, kumusta na pagmatawag sa iyo? Okay ra, anad raman. Anad na good, syempre. traffic. Anad na good sa traffic anyway. Kay syempre importante magyud nga ato ang ato atimanon ang atong kidney aron mas masabtan sa ato ang mga tigtan-aw. Unsay trabaho di ay sa ato ang mga kidney nganong ing-ana na lang gyud siya ka precious, Doc. So ang atong kidney mo ay nagsala sa ato ang mga pangkaon or sa na-expose ta sa environment, moagi siya sa ato ang lawas, and then dito siya mosala og iyahang i-absorb ang mga maayo nga butang or maayo nga nutrients niya mo ni gamito nato sa atong mga process ug ang mga hunggaw ani iya pong ipagawa sa lawas. So inana siya ka importante. So tuod kay nakaingon man gyud ang uban pang delikado kaayo akong magsakit magani atong kidneys, nakaingon magani gani sa ako nagikaingon sa intro nga ang pinaka end game gyud kay ang chronic kidney disease, which is man atong gikahadlokan ani, no. I guess everyone nabala ka gyud ani, pero ngano makaingon na lang gyud nga mo na gyud na ang silent disease kanang mga ato mga gipamatigikan sa ato mga kidney, Doc. So, it's called silent disease because ang kanang early stage sa chronic kidney disease, kasagaran pasyente wala gyud sila ibation, no. And then mo ni gusto na ko emphasize na ang pagpanambal manggod ani, no, to prevent na maabot ta sa dialysis, mas effective gud siya kung sa early part pa lang nato siya matambalan. But ang problema kay kasagaran sa pasyente na nasa early stage, wala gid sila ibation. So kasagaran ana masakpan na sa ilahang screening sa mga laboratories, no. Naiuba na ay mga ginagmay na pamation, usahay na sila kanang murang magbula-bula ang ihi, pero usually kanang mga late stage ana na manggawas ang mga simptomas. That is why na silent siya. Kumbaga dili ka kay bawa na nagsugod na di ay ang imong chronic kidney disease. Uboto na naon murag mas traidor di ang kidney compared sa heart, di ba? Oo. And then you made mention kagani ato ko ni Doc Irish. Since kini ato mga kauban nato, kaning si Doc Irish mo ni ang nephrologist alang sa mga bata, mga pediatric, and si Doc Nikki alang sa mga adults. So I would like to take a point. Yan ang importante to start young on taking care sa ato ang mga kids, especially nga bisag unsa na lang kaunon sa mga bata, Doc Irish. So karon sa mga pagkaon manggod kay nagitawag manggod ta urbanized na nga time, especially kung nagpuyo ka sa city kay available naman jud kanunay kaayo ang mga pagkaon nga taas og salt ug taas og sugar. Nya usag gyud siya sa maka-cause gyud kasagaran sa mga bata nga mo develop din siya og kidney failure. Now aside ana nagitawag na tong mga congenital or mga
genetic disorder. Meaning ana, gikan pa sa pagkatao nila, sa pagka-develop nila, or nakuha nila sa ilang ginikanan nga nanagli sila'y kidney disorder sa sugod pa lang niya. Gi-mention ni Dr. Nikki nga silent ni siya, meaning wala sila simptomas. Nga sa ilang kinabuhi nga nalang sila gamay nga naabot na stress, would be environment or infection, mo develop na din sila og kidney disease or kidney failure. Lisod gid kaayo no. And you made mention kaganiha Doc Nikki nga ang mga early signs kana ding mga nagbula-bula ang ihi, ang atong mga common nga mga signs man to magsakit ang kilid o di ba ka the worst kanang inig pagpanghibitaw na may mga sangit, mga kristal na di ay nga matang no. But with that, which is man na to ang mga early signs, di ba? So unsa man gyud ka common ang mga natala nga mga kidney disease dinhi sa Pilipinas, Doc? Okay. Cause ang pinaka-common cause gyud of kidney disease kani yung diabetes and high blood, no. So very common gyud siya, no, kay daghan man tang Pinoy na diabetic o high blood, no. So naasay uban porsyento na tungod sa ilang kaliwat nasa kaliwat ng kidney disease. Pero ang common gyud ani is katong mga diabetic and high blood, no. That is why na kanang apil gina sa atong screening ang kidney. Labaw na diagnose na kan diabetic, high blood, screen gyud ka na o kanang kidney showing kidney disease. Doon na ba'y connection kaning especially kanang taas nga blood pressure or hypertension, especially sa ato ang creatinine kay di ba manay basihan kung unsa baka ligon ang ato ang mga kidneys, di ba Doc? Yes, so aside sa katong pag-filter, usa sa function sa kidney is to control the blood, regulate the blood pressure. Meaning usasad na sa mga organs na nag-maintain sa atong blood pressure. So katong mga mosaka na ang creatinine na naanay kidney damage, a lot of them or most of them magtaas na pod ang blood pressure. Usa pod na sa mga senyales sir na naanang kay kidney problem. No, that is why og maka-detect mi na high blood na ang pasyente, amo gina silang screen for kidney disease. Kay related gina sila. So it could be na high blood siya daan, nya naka-cause siya kidney problem or naa siya kidney problem na resulting to high blood. So related gina sila sir. Correlated gyud dito no. So aside sa kanang mga gipang high blood na or adunay mga diabetes, do na bay uban pang mga tao nga kinahanglan pang ipaubos sa kidney screening just to check kung how's the situation of the kidneys? Do na bay lain nga kinahanglan ipaubos diyan na Doc? Sa pediatrics, ang gina-focus gyud namo na pagka-tawo pa masabata, especially kanang mga prematures or kanang low birth weight, kay namtay gitawag og low nephron numbers. Meaning pagkatao pa lang niya daan, kanang gitawag nga nephron mo na siya functional unit, mo na tagsa-tagsa nga musala sa ato ang mga toksin sa lawas. So ang tibukid di mo na siya ang nag-compose ana niya ang mga nephrons. So kana sila tanan mulihok na karon pagkatao sa bata kung gitawag siya premature or low birth weight siya, meaning gamay siya pagkatao, ang iyang number of nephrons po kay gamay rasad ang number, di kaabot sa minimum amount nga kung mingon ka gusto ka mahimong millionaire, ang kaning kidneys millions gyud ang sud sa kada kidneys. So kung kulangan lang ka na like 500,000 ra ka, then dili na siya ka-accommodate ingid kadako sila at some point sa ilang kinabuhi mo fail gid ang kidney. So mo na nga kani sila screen gid ni sila sa sinugdanan. About sa adults Doc? So aside sa diabetes and high blood, no, kanang mga naay history sa pamilya, no, related po na sa ginin Doc na kanang naay kaliwat na naay kidney problem, i-screen gyud na nato sila. And of course kanang inig mga tigulang na ta, no, so even if watay bation, but magkatigulang na ganita magkagamay gyud na ang atong kidney function. So naagi time na mo screen ta, no. Ingon sa mga data depende sa atong mga basahon na uban at 35 pwede na ta mag-screen na gyud, no. So but even if younger patient pero naa na kay risk factors, mag-screening na gyud ta. Og usa pod sa kanang mga overweight patients, usa na sa ato ang screen na kuan mga pasyente pod kay kana risk factors na siya, no. So naay risk go pod niya sila magka-kidney problem.
Medyo mukulbaan mabutaan ni. Unsaon na lang mo lagi na. Oo, pero sa imong giingon millions ang katong mga nasa kidney, pero malagi na ang pinaka end game kay mag-dialysis, millions ang gaston. Okay, pwedeng lisura gid in town. May nang in town to ni mga LGUs nga nagpakabana gid in town sila, nagimugid sila ilahang mga nephrology center or kidney dialysis center to make it free or gamay lang ang gastuhonon, especially sa mga kabos nga adunay chronic kidney disease. Well, manigingon na nato nga it takes from grabe nga prevention. So unsaon gid nato na pag-prevent gikan pa lang sa pagkabata hangtod nga mga adults na unsaon nato siya paglikay. Let me start with Doc Irish para sa mga bata. So para sa mga bata, mas maayo gyud nga mag-una gyud ta sa mga detection, no. So meaning pag mabdos pa lang sa mama, ikonsulta na dayon kung naa ba gyud siya family history of kidney disease. Ining katawo sa bata, continuous ni sila nga mag-monitor o mag-monitor sa ilang blood pressure. Kung naa gyud sila family history kay pwede man pud gyud nga na-develop lang siya nga nanagi siya kidney disorder daan mo nagitawag nila congenital kidney disease, no, na may mga inaana. So although ang mention sa mga libro kay pwede gid nato siya malikayan kung mo develop siya as chronic kidney disease nga ang imong endpoint is dialysis na lang. But kung naana gani kay kidney disorder sa sinugdanan lang nga pag-develop nimo, ani gyud ka paingon, then ang pag-continue og ang maayong follow-up sa doktor maka-delay sa progression. Subot pa sabot, pwede gid siya nga ma-extend pa ang imong kuan kung dili man gid nimo siya malikayan. So naay mga maagi ana, and then diha mag-overlap ang adult o ang pedya kay usahay adto na mo develop sa ilaha, pero inig-review din nimo sa history na gyud siya problem sa sinugdanan nga nasa bata pa siya. How about sa adults? Unsa na to paglikay ginana Doc? So ang para na kung pinakauna gyud is early screening gyud. Mao gyud na siya because as I mentioned earlier, silent disease man gid ni siya. So dili kita makibaw o kanus siya magsugod. So that is why we screen. So unsa may screening nato, ang very common is urinalysis kanang magsubmit tag-ihi. In fact, mo na usa sa mga programs namo sa Philippine Society of Nephrology. Every time na ami celebration karon National Kidney Month, no, nami mga free screening. So magkuha mig sample sa ihi, magkuha mig blood pressure, magkuha mig sugar, no? So anytime na na-diagnose na kag high blood, diabetic or overweight, you have to screen gyud for kidney disease. And labaw na kung taas ato ang history sa family of kidney disease. So you go to your doctor, mo request ka og kanang mga laboratories for screening, no? And of course, atong lifestyle. So labaw na ron kay init kay panahon, so inom gyud tag tubig, 8 to 10 glasses ang average, no? If you need more, depende lang pud sa ato ang need, no? And then ato ang lifestyle, exercise, diet, so balanced diet. So naatay, of course na magi rice, but nagya pud tay vegetable, atong meat, ana. So kompleto siya. Pero more on vegetables, no? Then minimize salt. Yes. Minimal sodium diet. Yes, very sakto gid na siya na minimal ang salt kung pwede gyud. Kay usa sad na sa mga risk factors pod, no? Unya kanang ato ang mga tambal. So ilabaw na ang painkillers. So na may uban gud sa ato na makakuha lang sa pharmacy ba niya. Sige lang tag-inom. Yes, so kanang pwede man ta mo inom og painkillers, but kung sige na siya murag over a period of weeks or months na sige inom, pwede gid na siya makadaot sa kidney. So, delikado gid kayo Yes. taon, no. So kano sige ta makaduol sa nephrologist. So when was the time nga magpahiling ta sa mga nephrologist sama ninyo, mga doc? Sa ako kasagaran ma-refer lang din sa ko gikan sa primary physician. Pero naman po mo dito sa ko ang pinaka-common nga mo ana sa ko agyod is kanang nangihi sila dugo or nagbula-bula ang dugo or nagsakit na ilang kilid or kanabitang nagpangihi nila sakitan na sila. So, di ba ka magsakit ang kini nga portion sa likod? Ya, adto na mo makitaan nga taas di siya blood pressure, pa di siya laing problema like di na siya makaklaro, malipong na siya, so kuyog na siya tanan or magsuka-suka o magsakit ang tiyan. Yeah, so
para na ko anytime you need na tanaw nimo kinahanglan gyud ko maskin makaduol ra gyud ka sa doktor. Ang uban pwede mo duol na mo diretso, but pwede gyud ka mo duol sa inyong family doctor no ug namoy kaila kay kabalo naman na sila unsaon pag-screen niya. Kasagaran sa mo experience ma-referan na gyud mi kung naan nagoy problem sa kidney. But ako anytime if you want na magutay freedom diri no, pwede ka mo duol sa kidney specialist na, pwede ra gyud ka mo duol sa family doctor kay comfortable ta sa ilaha. So any physician ra gyud in general, pwede kita mo request na magpa-screening ka, magpa-check ko wala ba ko'y kidney problem. So, not only sa nephrologist and also sa urologist sab di ba, since interconnected sa may kalabutan man sa pagpangi. Okay, aside sa inyong grupo sa Philippine Society of Nephrology, nag-offer gid mo free screening sa urinalysis. Are there any other activities sa ato ang grupo for National Kidney Month? Ang ginabuhat karon sa National Kidney Month sa pediatric na side na may mga forum or fora no. So gi-develop na namo sugod pag first week sa June pa up to the end sa week namin mga schedule of lectures sa lain-laing dapit. So karon kay connected man mi sa hospital, nagsugod mi sa mga hospital kung kinsay magpa-consult dito na mo isugod ang information. And then mga tumi og karon namin may schedule sa mga eskwelahan o sa mga community nga para i-inform sa namo so education ang among giuna. And then kuyog na ni screening nag urinalysis o blood pressure nga screening. So sa usay sa mga history nga na like diabetes amo sang kuhaan sila o blood sugar kanang i-prick lang and then musulti na kung unsay imong level of blood sugar. And then from there i-refer na namo sa hospital kung naagid siya problema gid sa kidney. Doc. So actually ato mga hospitals no na sila mga own gyud na program. So kana kasagaran gyud lecture, screening, ang PSN na asad may program mag-caravan mi na may mga lugar na atoon magtan-aw mig mga pasyente, mag-screening mi, maghatag mig lectures no. So I think in the next month na asad mi mga nami caravan ana. So mo mi I think Danao and Karkar amo ang target na mga locations no. So ato mo reach out mi dito di matag big mga kuan medical advice, mga screening ana. So ingana amo screening jud among gi-focus basta National Kidney Month and education and coordination sa mga LGU na. Yes. So kani usap po din sa among pamaagi no na maamat mi sa among mga viewers sa atong mga interviews. Alright, okay. Ni kanindot kit kayo no dako gid natong investment nga kinahanglan sa sugod pa lang no at timanon gid ato mga kidisgikan sa ato mga gipagkaon, mga lifestyle og uban pa nga matag. Okay, before we let you go sa ato ang kuan, anything to any closing statement and unsaon kamo pag-contact aron magpahiling og magpasubay sa ilaha mga kidneys. Go ahead, Doc Irish. So ako di ay say una na ako introduce ako gabilingon ako si Dr. Irish Magalimutan. Connected ko karon sa Vicente Soto ko yun ni Dr. Nikki Valles. Nami regular check-up twice a week sa Vicente Soto sa mga bata nga naay sakit sa kidney. So kani siya Tuesday o Thursday. So at the same time kung naamoy gusto nga ipa-screening or i-refer sa mua, pwede sad sa kaning panahon na. So karon nga kidney month ang ako lang ipaabot sa mga ginikanan nga naay concern sa ilang mga bata nga basin na sila'y mga problema sa kidney is magsugod jud mo sa inyong pong mga kaugalingon kay usahay bitaw kay kita mong ginikanan kita mangoy maguna kita ang model sa ato ang atong tibok pamilya no. So kung unsa gani gi-practice na to as ginikanan mo sa nay convene na to dito sa atong mga bata. So kung nagsugod ta og maayo nga lifestyle, nagsugod ta og magpagkaon na maayo, nag-exercise ta regularly, dili ta mo tabako or minimal ang kung naa man gani or dinhi malikayan then magsugod na ta karon nga tangtangon na sa atong lifestyle. Pati na ang pag-inom og kanang makahubog no kay usag gid na siya sa makakos og damage sa kidney. And aside from that, kung na may mga sakit na daan like may hypertension o diabetes, kontrolon yun na siya tanan. Adto sa pinakaduol nga doktor nga maoy inyong gisaligan nga makining niyang mga sakita makontrol. Kung may makita sa mga anak nga maoy modelo sa ilang balay, mao kani sundo nila niya, mo sad ni ilang i-share sa ilang mga anak in the future. Nikki?
Okay, so also naapod ko sa Vicente Soto na atay nephrology outpatient department. So para sa mga adults, Tuesday and Friday ang schedule sa hapon. So pwede sad na mo check ta sa atong website sa Philippine Society of Nephrology na anay mga lista sa mga nephrologists. Depende lang kung asa na hospital ang papor sa inyo ha. So daghan na tag nephrologist sa Cebu na pwede ninyo atuan. So at akong message good is important gyud ang early screening no. So again, silent disease ni siya. Dili na to may bawaan. The earlier na matambalan na to siya, mas dako gyud ang tsansa na dili ta moabot sa dialysis. So if you can pagpa-screening gyud ta, pwede sa mga hospital, pwede sa atong public hospital, or sometimes og maka-timing mo na naay mga free screening, you can grab the chance gyud para mahibaw-an gyud nato inyong condition sa kidney. So mao lang na. And of course sa katong mga lifestyle nato mo sa importante sa ato ang paglikay sa kidney disease. Okay, having said, dagan kayong salamat, Dr. Nikki Valles and Dr. Irish Manggilimutan. Nindot kayo nga itong iskutanan na natunta nga ang tanang mga napupo nato nga mga impormasyon magamit gid nato aron kalikayan ang chronic kidney disease o uban pa nga mga sakit nga may kalabutan sa ato ang mga kidneys. So eat properly, drink water, na be 8 glasses a day aron magpabilin nga healthy ang ato ang mga kidneys. Dagan kayong salamat sa inyong pag-ari sa ato ang programa. And sa atong pagbalik, ato ang pag-iisgutan ang uban pa nga mga issues ilabi na sa national. Sa atong pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Mientras napatay nabilin nga mga gutlo sa dili pa magalas 9 sa buntag, diretso na ta sa to panagisgot sa mga mainungdanon nga mga issue ilabi na sa national. Kaganiha sa tuang newscast ato na nga gitaho nga dunay mahitabo nga special session sa Kongreso this coming June 17 adlaw kanang nga Miyerkules
if I'm not mistaken, alas 9 or alas 10 sa buntag ang imuon nga special session. That's between the Congress and the Senate. Ang punto ani ron sa ato mga kongresista, ilabi na sa ato mga magbabalaw din na sa Senado, anything can happen on June 17. Ilabi na nga ni pasalig si Senator Joel Villanueva nga he will be there kung o galing mahitabo man or magpatawag si Marcos Jr. og special session. Base sa proclamation nga giluwatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang pipila sa mga measures nga iduso mao ang mga balaod o uban pa mga pending nga balaod nga matud pa makatabang sa pamuyo, apil na ang AIX, ang uban pa nga mga hinabang ug uban pa nga makatabang sa mga labing nang hinahanglan nga mga Pilipino. Ilabi na ning panahon sa krisis nga nahumana ang labi na nga napadayon ang relief and recovery operations dito sa Mindanao human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog. Gani gitataw ni kung ato may namduman ni Mando si Marcos Jr. nga kinahanglan nga masulbad kung unsa man ang mga internal issues especially sa Senate una pa mo patawag og special session. However, sa karon nga nagpagawas na nabakahay koan, nakaingon na lang ba nga nahanay na, nasulbad na bakaha, nataga na ba og kahayag, ilabi na nga kung atong may numduman niya tong June 12, ang giilara gyud ni Marcos Jr. nga ang Senate President mao si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Kuno galing mo tambong mangyud si Senator Joel Villanueva this coming June 17, anything can happen. Apil na ang pagpili kung kinsa man ang mamahimong Senate President. Kung unsa man gani may tabo, abangan ang susunod na kabanata, mani ato nga pagabantayan ugmang adlaw kay wata kay baw basin naa ugma ang mga pasabog gikan sa Senado. Okay, labang ta sa uban pang balita. Kagahapon medyo nagbaha ang emosyon, nagbaha ang grabe nga gibati sa diyang nibalik na dito sa Davao, sa Mindanao ang giila nila nga MVP nga si Rene Baterbonia. Human sa nitong Domingo dito sa Ateneo de Davao University, ang gymnasium nganlan na sa nganlan gikan ni Baterbonia isip pagtahod, pagyukbo sa batan-on nga MVP, and after sa public viewing sa dihang gidala paingon sa Agusan del Sur nga mao ang hometown ni Baterbonia, naglink ko inyong makita gikan sa mga national news, daghan kaayong mga yanong tao ang naglinya, nag-abiba, nag-ila kang Baterbonia isip MVP dungan sa ilahang panawagan nga hustisya. Ilabi na karon nga ang Ateneo de Manila University kinasingkasing nga nangayo og pasaylo ang mga kadagkuan human sa kapin usa ka semana nga pagpakahilom sa mga kadagkuan. Gani nagkanayon ang kadagkuan sa Ateneo kinasingkasing ang ilang pagpangayo og pasaylo, and they are also having their own fact-finding investigation aron pagasubayon as part of their responsibility and accountability kung kinsa man gyud ang pinaang responsable. So ni resign na si Tab Baldwin isip coach sa Ateneo Blue Eagles, apil na ang usa sa mga dako-dako sa mao nga team. And ang katangkuan sa Ateneo, they are coordinating with the authorities just to check para sa napadayon nga investigasyon aron makita gyud kung kinsa gyud ang matod pa nagpaluyo or kinsa gyud ang dunay dakong dulubagon sa gidangatan sa maong batan-on nga matud pa nahikawan sa higayon aron makapakita unta sa iyahang nga katakos ug abilidad sa national scene. Ilabi na nga nakita gyud nakita gyud sa CIDG nga lakip sa anggulo nga ilang nakita mao ang hazing. Ilabi na nga gikatingalahan sa inahan ni Rene Baterbonia nga nganong nay mga kanang mga bunog sa iyang lawas. Unsa ba ni basketball ba na or fraternity nga gisudlan? Anything is possible.
So nga ko lang nga tambag sa ato ang mga kahigalaan dungan sa grabing pagsubo sa gidangatan ni Butterbonia o apil na si Divine Adili hinatunta nga atong iampo ang patas walay paglipod-lipod nga investigasyon bahin sana kamatayon sa duha ka mga pambato sa Ateneo de Manila University. And dinautunta no nga ilagyud nga barugan ang accountability nga mo'y ilahang battle cry sa dihang kung atong may numduman ang Ateneo de ang mga kaparian sa Ateneo, and even though mga estudyante mga kadagkuan and even mga Atenista dito kusog sila na nawagan og accountability ilabi na sa mga kahiwian sa gobyerno. Hinautunta at this time og atong iyampo nga barugan gyud nila ang ilang nga giingon nga accountability o ginautunta nga himuon nga patas ang investigasyon o mamahimo nga makiangayon ang resulta kung kinsa gyud ang angayan nga manubag sa mong pangitabo. And this is now a wake-up call ilabi na ngadto sa mga collegiate basketball teams and other athletic teams to retool and nabay mga i-adjust ang matang sa training sa ilahang mga estudyante kung isgutan man ang paugnat sa kusog, no? So I do believe that the Philippine Sports Commission ingon man ang uban pa nga mga naglangkob sa multi-stakeholders panel aron kurihian ang mga dili maayong binuhatan aron himuong makiangayon og luwas ang training ilabi na nga daghang mga batan-on ang nangambisyon nga makapakita sa ilang katakos sa national o sa international scene. Okay, so di pa nato tapuson ning ato ang tulumanon atong paminawon ang giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Sa Hebreo 11:1 nagingon, ng kalugan sa pagtuo nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilawman ug dili makita. Busa kita gitawag nga magkinabuhi dili pinagi sa unsa atong makita apan pinagi sa pagtuo. Kini nagkahulugan nga ang tanan natong buhaton bisan sa kalisdanan kita mupadayon kayod nining atong lakaw sa pagtuo. Magatubang man ug dakong pagsuway ang imong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo dili mawala ang magpabilin nga likom. Tiliwala sa kalisdanan magpabilin ang imong paglaom tungod sa imong dakong pagsalig nga ang Ginoo dili gyud mutalikod kanimo. Kay sa Hebreo 13 5 ngadto sa 6 nagingon kay nagingod ang Dios dili ko gyud kamubiyaan ni talikdan busa magmay sugod kita ug moingon mao'y makatabang ko ang Ginoo dili ako mahadlok kay unsa bay mahimo sa tawo kanako. Kini ang mahimong pulong sa tawo nga puno sa pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Wa say kahadlok nga moatubang sa mga pagsuway. Kay siya nasayon nga ana ang Ginoo sa tanang higayon nga naguban kaniya. Busa andam siyang ihatag ang tibok tiyang kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon, mao kini ang pulo nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong amahan, minungdanon kanimo ang among pagtuo. Busa ihatag namo ang among pagsalig kanimo. Tabangi kami sa mga panahon nga maabot kanamo ang mga pagduda ug himo kaming ligon sa kanunay dinha sa among pagtuo kanimo. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagpupos sa atong tulumanon. Ato ang pasalamatan ni mga musunod. Daghang kayong salamat Philippine Airlines. Daghang kayong salamat Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa atong news manager, Sir Dennis Tabar, atong mga kauban sa TOC, silang Kuya Robert, Ate Inday, Matmat, Mabel Joanne. Sa news department, silang Kuya Rodel, Kuya Raymond, og diri sa studio, ang atong source of happiness,
Ferdy Katubay. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban kanako gikan alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Kita gyapon na ang mag-uban-uban, same time, same station. Sa ngalan ni Ma'am Malu Inocando Tabar, ako si Gia Navarro. God bless us all ug mag-amping ta sa tagsa-tagsa natong mga responsibilidad karong adlaw. Dagan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, Mayong